Mr. Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po. Hoy, good morning po, Mr. Manuntag. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Opo. Kumusta negosyo? Tama lang po. Ayos lang. Oo. Ayun, sige. At pag-usapan natin ito. Anong tingin nyo rito? Dito sa plano na ipasok na yung presyong kadiwa rice at 42 pesos sa mga malalaki lang naman muna, malalaki major public markets para daw mapababa ang presyo ng bigas. Ibig sabihin, kompetensya ito. Kung may kompetensya, pati yung mataas dyan sa palengke na, ay bababa din, Mr. Manuntag. Opo, ang tingin po namin dyan, siyempre magbe-benepisyo po yung consumer dahil meron tayo sa mga malalaking palengke. Ang isa namin tingin dyan, direct competition yan sa mga retailers natin na nasa loob din ng palengke. Oo. Bakit hindi natin gawin na mitingin ng mga rate ng DA ang retailers, yung binibenta ng kadiwa na 42 pesos, pagbentahin natin ng mga retailers para hindi natin nalilimitahan sa isang tindahan lang na DA o kadiwa sa isang palengke, di ba? Kasi habang isa lang ang tindahan dyan, pipilahan yan, yung ibang mga kasamahan natin na retailer doon, wala silang benta. Siyempre, may pwesto yan, may tao yan, lahat, everything. Oo. Mr. Puro Manuntag, ito yung- Mr. Manuntag, Sige po. excuse me po, sinabi naman ng DA, pwede daw yung mga retailer at saka yung mga kapatiba na magbenta ng kadiwa rice. Kahit na nakapwesto sila dyan sa mga public market na yan. Ayun, maganda ho yun. Kasi dapat mapag-usapan, mapatawag po ang mga retailers. Sino ba magsusupply? Sila ang DA po ba directly o yung importers po ba na kanilang kausap o yung dealers po ba na local? Kumbaga, ito po yung pagkakataon na magsama-sama, mapag-usapan para magbenepisyo po ang lahat, di po ba? Paano yung mga dati na nagsusupply sa inyo kung magbebenta kayo ng kadiwa rice? Kayo mga Yun retailer? nga po Baka po kasi ang kausap din ng DA, yung mga supplier po ng mga retailers, why not mapag-usap-usapan na isang usapan para magkatulungan po, di po ba? Yung pala mga supplier nyo, supplier din na kadiwa rice, ano? Baka po kasi nga po gano'n ang mangyari. Kaya po, kumbaga ngayon, isang pahina lang po tayo, di ba? Bakit kung sila yun, kung sila yun, bakit naibebenta nila sa kadiwa ng mura at diyan sa inyo yung mahal, ha? Siyempre po, kailangan nga po mapag-usapan kasi po ang mga retailer pumapatong po ng 4 na piso hanggang 5 piso po. Kasi may pwesto po yan. Ayun. May mga tao, lahat, everything. Kaya nga po kung mag-uusap-usap, pwede ba tayo magkasundo sa 4 na piso? Kung may tindahan kayo, meron kayong box para sa kadiwa rice natin, and then magtinda kayo ng ibang commercial, walang pakialam ang DA, then imo-monitor naman ng DTI. Para nang sa ganun, smooth po yung ating selling. Nakikita ko talaga natin yung presence sa every market. Yung pala, Kasi hindi lang isang tindahan. meron pala may mga overhead expenses kung tawagin tayo diyan. Siyempre po. Hindi natin maiiwasan po yun. Yung pwesto sa palengke, mahina po ang 20,000 isang buwan. Ay, ganun? Tao pa po. Di po ba, kakain pa po kayo, ilaw, lahat, everything. So may expenses po talaga. Kumbaga amin po nito, kung ganyan po ang project ng DA, supportado naman po natin para po naman sa mamamayan yan Ang ano lang po natin, palawakin natin, huwag natin ilimit po doon sa iilan. Di po ba? So mapag-usapan, ipatawag po ng DA ang supplier side. Importer po ba o local miller? Ipatawag po ang mga Grecon at mga retailers po para magpag-usapan, magpagsama-sama natin. Mag-come up tayo sa isang desisyon na lahat makikinabang po, lalo na po ang consumer. Kaya daw gagawin yan. Walang epekto yung tariff reduction. Kaya nga nag-tariff reduction tayo sa bigas para dumami ang mga imported na bigas dito at nang maramdaman ng mga tao naman yan sa mga palengke. Kayo ba yung naniniwala na merong, kung hindi kayo na mga retailer, sino nakikinabang sa tariff reduction na yan ng bigas? Mr. Manuntag. Ang mga importers po kasi pag nagparating, bawas na nga po yung tariff. Opo. Ang ano lang po natin dyan, baka ho kasi dapat makita ho natin yung data. Baka po kasi ang pumapasok po na bigas, puro premium, mahal po ang puuna nun. Kaya hindi makita sa market. Kaya dapat makita ho natin yung pumapasok na bigas sa customs, meron bang well-milled, meron bang regular rice. Kasi mababa ito mga to. Baka po kasi kasi meron tayong freedom to choice po kung ano gusto mong import dahil open trade tayo. Baka doon po kasi nagkukulang Dapat ma-impose natin kung ikaw ay importer, at least mag-import ka man lang ng well-milled rice, saka broken, para meron tayong mababa sa market. Baka kasi nalilimitahan po sa gano'n dahil open trade tayo.
ang ini-import naman po ng mga importer, puro premium rice, mahal po talaga yun, di po ba? So, isang bagay din po dapat mapag-usapan po yung ganung bagay. Opo. So, kung papasok dyan ang Kadiwa Rice, ay dapat sa lahat, yun ang unang yung posisyon dyan. Opo. Opo, sa lahat ng mga retailer sa isang palengke kung saan po ba nila target. And then palawakin natin, Oo. ipatawag po ng DIA ang lahat ng mga supplier side, importers, saka local millers Opo. na gustong sumuporta para po lahat makalatik. Hindi lang sa NCR, Oo. pati po sa karatig mga probinsya po natin at Opo. lahat, Luzon, Opo. Visayas, Mindanao, Mhm. magkaroon po tayo talaga ng 42 pesos. Pag ba yung 42 pesos na Kadiwa Rice ay ibinenta dyan sa mga major public markets, yun ang sinasabi ng DA eh. Yung bang ibang mga klase ng bigas dyan na nakikita natin may 48, may 50 pa nga, mahigit pa sa 50, bababa din kaya ang presyo niyan, Mr. Manuntag? Depende po sa puunan kung magkano po nila binili sa kanilang supplier side. Mhm. Pero po kasi itong pinag-usapan po natin, ito nga po sa Rice for All program ng DA, ito nga pong 42 pesos, sa tingin ko po, Opo. kaya po itong mag-materialize. Kung magtutulong-tulong po, ipapatawag nga po ng DA ang mga retailers, ang mga supplier side, para na magkama po sa isang posisyon na, sige, lahat tayo magtitinda. Mhm. Kasi po sa yung mga premium rice, hindi natin yan ma-control dahil open trade po tayo eh. Mhm. Dalawa po source natin eh, imported at local. Mhm. So hindi naman natin po pinagbabawalan ng mga importer. Wag na mag-i-import ng ganito lang. Wala pong ganun eh. Mhm. Nung nag-open trade po tayo, pinabayaan natin ng mga importer. Bahala kayo ano gusto yung iparating. Oo. It so happen, napapansin namin, ang mga dumarating po, puro premium. Mhm. So it's about time na dapat makita rin po yun ng gobyerno na nag-open trade tayo, pero hindi natin na nagkaroon ng parang IRR na kailangan magpa-import din kayo ng mababang bigas Mhm. para mag-reflect sa market. Di po ba? Ayun pala naman. O, sige. At, Yun po yung nakita namin gap eh. May gap Opo. po sa ganun. Opo. Sige po, abangan natin yan at mag-uusap-usap. Meron yata kayo summit pati, di ba? Na nangyari kamakailan lang. Opo. Opo. Sa Iloilo po. Iloilo. Parating naman po si Miss Rowena sa Deacon po. Opo. Nandun bang mga taga-DA po? Nagpunta ron? Meron po. May mga taga-DA po. O di, Opo. hindi na ibanggit sa inyo itong plano na ito? O nabigla kayo dito? Nabanggit po and then mas pumokus po doon sa cluster farming eh. Oo. Na kailangan ito talaga yung solusyon para gumanda po yung ating local production. Hindi tayo masyadong umasa po sa importasyon. Opo. Sige po. Mr. Manuntag, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at sa lahat po tagapakinig. Opo, si Mr. Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Oras! Hilingan, walang Pinoy.